Sa cafe. Hello, how are you? Um, Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, we are going to custom repaint Marvel Legends Sabretooth. Comment lang kayo mga ma'am, sir, kung meron kayong mga questions. Nakalagay ng yellow. Richard Morales, shout out to you, bro. Ganda. Thank you, sir.
Meron pa 'to kasama si ano, si Logan, hindi pa natin nagagawa. Pero ano na 'yun, next na 'yun si Logan. Yan, if you have any questions, type lang kayo dito. Karl Marx Himenea says, "Good afternoon, boss. Anong toy line ng Sabretooth na yan? More power." This is the Sabretooth from Marvel Legends 2-pack. Ito yun, sir. Ayan, lagay na natin dito yung box. Ayan. Ayan, Legends. Marvel Legends Wolverine 2-pack. 5,000 pesos na bili ko sa Philbars. Okay, so ito yun. Lagyan na natin yun. Shout out to Philbar, shout out to Hero Paints. Yan. Sa Hero Paints, mga ma'am sir, kung gusto niyo bumili or mag-start ng customization na hobby, these are the best paints na mabibili niyo sa market. Hero Paints. Meron din ibang brands, pwede niyo rin yung gamitin. Shout out din to Armored Komodo, nagbibigay din sila ng mga paints for us for customization purposes din. Shout out din sa kanila. Thank you very much. Kung meron kayong mga tanong, mag-send lang kayo ng questions din dito sa comment section natin. You can always send in your questions kapag meron akong live na ganito, live session. You can always send your questions here. Also, kapag nagla-live din ako tapos naka-mute, may pinapakinggan lang akong music. Kaya naka-mute kasi meron tayong copyright na issues kapag hindi ko min-mute yung audio ko. Pero pwede pa rin kayo pwede pa rin kayo magtanong dun. So, ang ginagawa natin ngayon dito, nag-add tayo ng shadows. Okay, dun sa pag-add ng shadows, ang guide lang natin dito, yung pinakamalalalim na parts ng action figure. Kunwari, dito sa Sabretooth, kung makikita nyo malalalim na parts, dun lang natin siya lalagyan ng mga shadows. Kasi yun yung hindi nalalagyan or hindi na natatamaan ng light. So, dun tayo mag-apply. Kasi syempre, minsan,
nag-overthink din tayo, saan mo lalagay yung shadows, saan mo lalagay yung mga highlights. Meron namang guide. And also, kung hindi nyo naman din alam kung saan, meron, actually yun yung reference nyo kung saan yung pinakamalalim na parts ng action figure. Tapos, pwede rin naman kayo mag-apply sa iba't ibang mga parts kasi marami namang sources of light. Pwede sa itaas, sa ibaba, pwede sa left, pwede sa right. Yan. So, tapos na tayo rito sa yellow, or sa orange. Okay, next. Next, ito naman, lemon yellow at saka white. Para naman sa highlights. Si Hero Paints merong mga 100 ml na bottles and also meron din siyang mga 30 ml bottles. Sobrang affordable nito mga Mouncer. Ito 125 lang ata ito eh. Tapos ito mga, kano nga pa ito, 190. Dami na niyan, ang dami ng projects niyan. Just shake well before using para mamimix talaga yung paint sa loob. Okay. Ngayon, yellow naman. Highlights naman tayo. Okay, kasi nalagyan na natin yung, yung shadows. Okay. Highlights layer 1. Mix lang natin ah. Okay. Bago na tayo mag-proceed. Kung gusto niyo mag-start ng customization hobby, maraming mga tutorials sa internet, sa YouTube. Nag-upload din ako doon ng mga tutorials ko. Itong ginagawa natin na Sabertooth, i-upload ko to. Meron na din akong footage nito sa yung brown section. Gawa na natin yan. Kumusta kayo mga ma'am sir? Anong mga toys yung mga kinokolect nyo? Kwentuhan lang naman tayo rito. Noel Valencia, hello from stateside rain. Great work as always. Thank you, Sir Noel Valencia. How are you? Where's your location, bro?
Yun, para sa mga gusto magsimula, pwede niyong pag-aralan yung mga tutorials sa YouTube. Meron din ako mga ina-upload ng mga videos. You can start sa mga weathering. Yan, dyan din ako nag-start sa weathering ng mga Gundam, ng Gunpla. Tapos, nag-practice din ako sa mga action figures like Black Series, Marvel Legends, ZD Toys, Iron Man. Practice talaga ang ginagawa ko mga moms. So, practice. So, bali ang cycle, kunwari meron akong gusto matutunan, papanoorin ko muna. Tapos, sa ako i-apply. May mga gamit naman tayo dito sa sa Manila. Very accessible. We have the brushes. Makakabili ka ng brushes na affordable din. Hindi naman siya sobrang mahal. Kung nag-start pa lang din kayo, pwede nyo gamitin yung mga cold brushes nyo from the art class. You can always buy affordable brushes sa Shopee or Lazada. You can always do that. Kaya shoutout din sa mga sellers sa Shopee and Lazada ng mga art materials. Kasi dati, nung nag-aaral din ako sa university, wala rin masyadong gamit. Lahat mahal. Yung ribs ng pinakamura. Yun na, ribs at saka Liquitex, mga third year na siguro ako nun. Pero ribs lang yung paint na ginagamit ko nun. Yung mga Pebeo, sobrang mahal na nun. Hindi na kasya sa budget nung college. Kaya ngayon, meron na tayong mga options, affordable options. Makakagawa tayo ng mga artworks, makakagawa tayo ng mga paintings, makapag-custom tayo ng toys na affordable yung materials, hindi siya sobrang mahal. You can always buy primers sa hardware. Ito, yung primer nito, clear primer sa hardware. Bosni. Ayan, shout out to Bosni. Marami na akong projects na nagawa dahil sa Bosni. So, Bosni. Sobrang nakakatulong tong hair blower sa proseso na ginagawa ko kasi mas mabilis yung drying time. Hindi mo na kailangan hintayin na matuyo yung per layer. Kailangan ko kasi mag-apply ng next layer para makapag-apply tayo ng next lighter, yung lighter color dun sa yellow na area. Ito. Yan. So, bali ang concept natin dito, nag-add tayo ng layers and layers of colors. Dark muna, tapos lighter, and then the lightest. Yun yung gagawin natin. Para ma-achieve natin yung comic book paint style na finish. So, I think mamayang gabi, tapos na to. Meron nga pala akong mga holiday sale.
Holiday sale for 2025. Teka, puntahan natin. Ayun pala, meron pala akong Toy Custom repaint na price list. Updated na to for 2026. Ralph's Rain Cifra Toy Custom Repaint Commission price list for 2026. 6 inches, $250 or 14,000 pesos. 12 inches, $450 or 26,000 pesos. 18 inches, $650 or 38,000 pesos. Itong toy custom repaints, mga ano to, comic book paint style such as these. Tapos, ito yung style na ginagawa ko. Okay? Toy custom repaints. Yan yung pinaka-premium na offering natin. Tapos, pwede rin tayo gumawa ng mga weathering or battle damage na 6 inches, $100 or 6K. 12 inches, $200 or 12K. 18 inches, $300 or 18K. Always open ako for commissions. Mag-send lang kayo ng DM kung meron kayong gusto ipagawa. Hindi ako nagre-restore ng paints, ng mga action figures. Hindi ako nagre-restore ng mga damages. Okay? Okay, nasaan ba yun? Holiday sale natin. Ito, holiday sale for 2025. We have Batman, $180. On hand na to lahat, on hand na. So, kung gusto nyo bumili, pwede nyo nang bilhin. Safe, ready to ship na to. Nasa Green Hills lang yung mga products natin na kay Laruanan. Shoutout din to Laruanan. Siya nagpo-provide ng mga Iron Man ZB toys natin. Tulad nito. Siya nagbibigay nito for unboxing and review. Mamaya re-review natin yan. Na-review ko na yung Mark 12 eh. Tapos na yan. Gaganda ng mga Iron Man protocol na house party protocol na armors. So balik tayo dito sa sale. Si Deadpool and Wolverine, $350 na lang. 20,000 pesos. Si Batman, $130. Kasama na yung Batcycle. Tapos, Armored Batman Kingdom Come, $50. Yan yung front likod. Okay. Tapos, si RX-782, $80, 4,700. Camper, 4,700. Model Go-Go. Si Beast, 2,900, $50. Gypsy Danger Pacific Rim, $250. Star Wars Funko set of 6, $50. Star Wars set of 6 na Hasbro, $50. Tapos, M. Bison, $50. Yan. Mega Man set of 6, $220. Hulk na 14 inches, $250 USD. Tapos si Iron Man ZD Toys, $120 USD. Igor, $80 USD. ZD Toys na Iron Man Mark III 15 inches, $130 USD. Tapos Mark 50, $70 USD. And then Funjoy, Hulkbuster X Venom Funjoy for $400. Naka-display yan ngayon sa GH. Tapos Venom Statue, $150. Ito, unbuilt to. Gundam Ultron, $70 USD only. And meron din ako binibentang keyboard, Logitech G813, $50 only. Ito kakatapos ko lang kahapon, Colossus, $250 USD. Okay, so yun yung mga items natin na for sale. Marami pa tayong i-upload. Okay, start tayo dito. Lemon yellow. Where's lemon yellow?
All right, Jason. Jason Tiatema says, on average, how much time do you put into a figure start to finish? All right, let's do this. On average, it's around 8 to 12 hours. But right now, I'm optimizing my process. I think I can finish a figure for about 2 to 3 hours, and that's the fastest time that I can finish a fig. Colossus was done around 2 to 3 hours last night. Combined. Yeah, so that's the process. Add shadows, highlights one, highlights two, and then line art. Do you also custom repaint too, bro? Bro, Jason. Where are you from? Where are you watching? Where are you watching from, bro? I'm Ralph Cifra from Quezon City, Manila, Philippines. We can proceed with the main. Let me just change my chair. Just stretch a little bit. Wow. And also, I'm drinking my coffee as I go along. Hi. Yes, let's go. I need so these are my brushes. So you have smaller ones, the finer ones, the larger flat brush. I think we're going to use a flat brush for the main here. Or let's do this. Let's do this. Okay. So for the fur, we need to start with the darkest layer, darkest color first. Darkest color would be this one, brown, leather brown, cargo brown.
Let's try to mix that. Okay. And let's add khaki brown. Oh, no nozzle. All right. All right. I think this is good. Let's do quicksand and light ash.